Tama man o mali, ang bawat desisyong ginagawa natin ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya bago tayo gumawa ng isang bagay ay maging handa tayo sa kung ano ang pwedeng maging balik nito. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Inaway ni Brenda ang asawa niyang si Raymond dahil na naman sa pera. Maayos naman ang kita ni Raymond, ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin nakokontento si Brenda. Lagi siyang nagdedemand ng mas malaking pera mula sa kanyang mister. Noong una ay mahinahong nagpapaliwanag si Raymond, pero dahil sa paulit-ulit na lang na pagtatalo ay naubos na rin ang kanyang pasensya. Ano bang problema mo? Sapat naman ang kinikita kong pera at hindi ko alam kung saan mo ginagastos. Pasigaw na sabi ni Raymond. Bakit ka nagagalit? Responsibilidad mo namang magtrabaho para sa pamilyang to. Sagot naman ni Brenda. Anong pamilya ang sinasabi mo? Wala nga tayong anak. Sarili mo lang ang iniintindi mo kaya hindi ko lubos maisip kung saan mo nalang ginagastos ang perang ibinibigay ko. Alam mo, siguro mas mabuti pang subukan mong maghanap buhay nang maintindihan mo kung gaano kahirap kumita ng pera para magdemand ka ng ganyan. Kasi ako, pagod na kakaintindi sa'yo. Matapos sabihin ang mga salitang iyon ay lumabas si Raymond ng bahay. Padabog niyang isinara ang pinto habang si Brenda ay naiwan ng mag-isa. Habang nasa kotse ay narealize na Raymond na pinagsisisihan niya kung bakit pinakasalan niya si Brenda. Sa nakalipas na 23 taon nilang pagsasama ay hindi sila nabiyayaan ng anak at hindi siya naging masaya. Si Brenda ay kaibigan ni Mary. At noong unang beses niya palang nakita si Mary ay na-inlove na siya rito. Sa totoo lang ay hindi makapaniwala si Raymond kung ano ba ang nangyari sa kanya. Seryoso naman siya at matinong lalaki. Subalit isang araw, habang naghahatid siya ng parcel sa post office na pinagtatrabahuhan ni Mary ay nakilala niya si Brenda. Inaantay rin ito si Mary dahil mayroon silang dadaluhan na party. Hindi maikakaila na maganda si Brenda, ngunit hindi siya gusto ni Raymond dahil masyado itong sexy manamit at lagi pang naka-makeup. Pero dahil kaibigan siya ni Mary kaya pinakisamahan niya ito. Noong una pa lamang ay niyaya niya nang magpakasal si Mary, ngunit ayon rito ay mas maganda kung mas makilala muna nilang lubusan ng isa't isa dahil hindi biro ang pagpapakasal. Sang-ayon naman si Raymond sa bagay na ito. Sinimulan niya na rin mag-ipon ng pera nang sa gayon ay makapagpatayo na siya ng sariling bahay. Ngunit isang gabi, niyaya siya ni Brenda na magpunta sa party. Ayon rito ay susunod naman si Mary pagkalabas nito sa trabaho. Pero hindi sumipot si Mary. Nalasing na lamang si Raymond ay wala pa rin siya. Kinabukasan, nagising si Raymond dahil sa malakas na sigaw ni Mary. At noong dumilat ang kanyang mga mata ay napagtanto niya na wala siyang saplot habang katabi niya sa kama si Brenda. Mula noong araw na iyon ay hindi niya na muling nakita o nakausap pa si Mary. Nagpakalayo-layo na ito dahil sa galit sa panloloko na ginawa niya. Dahil sa pangyayaring ito ay wala na siyang nagawa pa kundi ang pakasalan si Brenda tulad ng gusto nito. Ngayon, nagtatrabaho si Raymond bilang foreman sa isang construction company. Dahil malaki naman ang sweldo kaya sapat na ito sa gastusin nilang mag-asawa. Ngunit dahil magasto si Brenda kaya naisip ni Raymond na humanap ng part-time job bilang isang taxi driver upang makaipon siya ng sariling pera. Pampalipas oras niya rin ito upang hindi maubos ang oras niya sa bahay kasama si Brenda na walang ginawa kung hindi ang bungangaan siya. Masaya si Raymond sa part-time job bilang taxi driver. Bukod sa malaking ang kita ay nakakakilala pa siya ng mga tao araw-araw. Ngayong nagtalo sila ni Brenda ay balak niyang tumanggap ng mga pasahero. Magpapasko na at marami ang nag-aabang sa daan upang umabot sila sa salo-salo. Dahil sa lamig ng panahon ay nanginginig ang mga kamay ni Raymond, pero sa kabila nito ay nakangiti pa rin siya sa bawat pasahero. Mas mabuti na yung naroon siya sa labas dahil kahit papaano ay naiibsa ng kanyang kalungkutan. Magdadalawang taon na siyang taxi driver pero hindi ito alam ni Brenda dahil kapag nagkataon ay siguradong kukunin nito ang lahat ng perang kikitain niya.
Makaraan ng ilang oras na pamamasada ay dumaan muna si Raymond sa karinderya upang maghapunan. Mawalang galang na ho Manong, pero itatanong ko lang po sana kung babiyahe pa kayo. Nakita ko ho kasi na kayo ang driver ng taxi kanina. Tanong ng isang lalaki na naka-uniforme ng pangsundalo. Tumango lamang si Raymond sa lalaki. Matapos noon ay tumabi ito sa kanya. Kari-release ko lang po sa army kaya wala pa ako gaanong pera. Bala ko sanang ibili ng bulaklak ang nanay ko bilang regalo kaya kung okay lang sa inyo ay babayaran ko na lang kayo pagkarating ko sa bahay. Pakiusap ng binata. Sige, walang problema. Siguro mula rito ay aabuti ng 30 minuto ang biyahe. Tamang-tama at tapos na rin akong kumain. Nakangiting wika ni Raymond. Tulad ng napag-usapan ay idinaan niya muna ang binata sa flower shop upang makabili ito ng regalo para sa kanyang ina. Noong makarating sila sa bahay ng sundalo ay kitang-kita ang ngiti sa mukha ng pamilya nito. Kaagad iniabot ng binata ang bulaklak sa kanyang ina at maluha-luha siyang niyakap nito. Gusto pa sanang hintayin ni Raymond ang bayad ng sundalo. Pero noong makita niya kung gaano kasaya ang pamilya nito ay napagpasyahan niya na umalis na lamang. Para sa kanya ay regalo niya na iyon sa pamilya ng sundalo dahil magpapasko naman. Habang nagmamaneho pabalik ay natanaw ni Raymond ang isang babae sa madilim na bahagi ng kalye. Tumigil siya sa tapat nito at ikinagulat niya nang makitang buntis ang babae. Anong ginagawa mo sa madilim na lugar na ito ng mag-isa? Sa kalagayan mong yan ay dapat nasa bahay ka lang. Nag-aalalang wika niya sa babae na mukhang takot na takot. Sumakay ka na rito at nang maihatid kita sa pupuntahan mo. Kaagad namang sumakay ang babae. Maraming salamat po. Nakasakay po ako sa bus kanina kaya lamang ay nakatulog ako at hindi ko namalayang lumampas na pala ako. Noong sabihin ko sa bus driver ay dito niya ako pinababa dahil hindi na raw siya babalik. Mga 7 kilometro pa ang layo ng bahay ko mula rito. Mahinang paliwanag ng babae. Nakaramdam ng galit si Raymond para sa bus driver pero ayon sa babae ay siya naman ang may kasalanan. Isa pa ay wala rin namang naghihintay sa kanya sa bahay. Sa kanilang pag-uusap ay naikwento ng babae na wala siyang asawa. Mayroon daw siyang nobyo ngunit nang malaman nito na siya ay nagdadalang tao ay tinakasan nito ang responsibilidad. Wala na rin siyang mga magulang. Hindi niya nakilala ang kanyang tatay habang ang nanay niya naman ay pumanaw na dahil sa malubhang karamdaman. 2 taon na ang nakakaraan. Noong marating nila ang bahay ng babae ay niyaya niya si Raymond na pumasok muna sa loob upang magkape. Iyon na lamang daw ang kanyang maibabayad dahil wala siyang pera. Nagpakilala ang babae bilang Hana. Pinapasok niya si Raymond at pinaupo muna ito sa sala habang nag-iinit siya ng tubig sa kusina. Habang hinihintay ang kape ay pinagmamasdan ni Raymond ang mga larawan sa pader hanggang mapansin niya ang isang pamilyar na itsura. Napatayo si Raymond upang suriing mabuti ang larawan at nang makumpirma kung tama ba ang kanyang iniisip ay hindi siya makapaniwala nang makita si Mary habang karga nito ang batang babae. Mabilis ang tibok ng puso at pakiramdam niya ay namumutla siya dahil sa natuklasan. Nang ilang sandali pa ay dumating si Hana, dala ang isang tasa ng kape. Okay lang po ba kayo? Tanong nito nang mapansin ang pamumutla ni Raymond. Oo, okay lang ako. Matanong ko lang iha kung ilang taon ka na. Nanginginig na boses niya. 23 na po ako. Mary ba ang pangalan ng iyong ina? Opo, tama po kayo. Kilala niyo po ba ang nanay ko? Tumango lamang si Raymond bago muling tiningnan ang larawan. Tinanong niya rin si Hana tungkol sa naging buhay nito sa mga nakalipas na taon. Mahirap pero masaya ang buhay namin ng aking ina. Lagi pa rin akong nalulungkot sa tuwing naaalala ko siya. Pero kung iiyak ako ng iiyak ay wala namang mangyayari. Nagtatrabaho ako sa cafeteria upang matustusan ang aking mga pangangailangan, lalo na ngayong magkakaanak na ako. Sa susunod na linggo ay naka-maternity leave na ako. Tamang-tama dahil hirap na rin ako bumiyahe. Sabi ng doktor ay baka sa 1 buwan ay isilang ko na ang sanggol na lalaki. Nakangiting sabi ni Hana. Matapos magkape ay umuwi na si Raymond at habang nagmamaneho pa uwi ay hindi maalis sa isip niya si Hana. Ang tagal niya nang nag-aasam na mabiyayaan ng anak
Yun pala ay naroon ang anak niya, nagpapakahirap mamuhay habang nangungulila sa kanyang mga magulang. Napagpasyahan ni Raymond na samahan si Hana ngayong hirap na hirap ito sa buhay. Noong bata pa ito ay hindi niya man lang nagampanan ang kanyang responsibilidad bilang ama at ito ang nakikita niyang pagkakataon upang makabawi kay Hana. Pagkarating niya sa bahay ay gising pa rin si Brenda, naghihintay ito sa pagdating niya. Sinubukan itong tanungin si Raymond kung bakit ngayon lang siya umuwi. Subalit nagdire-diretso ito sa paglalakad patungo sa kwarto, nag-iisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Kinabukasan ay kaagad tumawag sa Raymond sa kanyang boss upang magpaalam na hindi muna siya makakapasok sa trabaho. Pumayag naman ito dahil sa tagal na Raymond sa kumpanya ay noon lamang ito nakiusap ng ganoon. Noong makita ni Brenda na nag-iimpake sa Raymond ay galit na galit ito. "Nababaliw ka na ba, Raymond? At saan ka pupunta?" sigaw nito. "Oo, marahil nga ay baliw ako dahil nagawa kong ipagpalit si Mary sa tulad mo. Hindi ko kayo hahayaan na maging masaya," sigaw ni Brenda habang papalabas ng pinto sa Raymond. Ngunit napatigil siya nang sumagot ito. "Patay na si Mary. Pupuntahan ko ang anak namin. Magpa-file na rin ako ng divorce. Wala na akong balak na bumalik pa rito." Hindi na nakapagsalita pa si Brenda. Wala siyang nagawa kung hindi ang tingnan ang papaalis na si Raymond. Habang nagmamaneho pabalik sa bahay ni Hana ay dumaan muna sa grocery store si Raymond upang bumili ng pagkain at ilang gamit ng bata. Pagkarating niya sa bahay nito ay bakas ang pagkagulat sa mukha ni Hana. Ilang sandali pa ay ngumiti naman ito sabay sabing, "Alam kong ikaw ang tatay ko. Sana ay matanggap mo ako, anak. Sana ay pagbigyan mo akong makabawi sa mga pagkukulang ko sa'yo," naluluhang sabi ni Raymond. "Hindi ako galit sa inyo. Ang totoo niyan ay miss na miss ko na po kayo. Sa wakas ay mararanasan ko na rin ang magkaroon ng ama." Mula noong araw na iyon ay namuhay sa Raymond kasama ang kanyang anak at apo. Isang araw ay dumating din doon ang dating kasintahan ni Hana. Humingi ito ng tawad sa kanyang kaduwagan. Nagmamakaawa rin siya na bigyan ng pagkakataon na maging mabuting asawa at anak. Tinanggap naman siya ni Hana. Ikinatuwa rin ito ni Raymond dahil alam niya na kahit mawala siya ay mayroong titingin sa kanyang anak at apo. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.